Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Paulit-ulit na sinasabi sa atin ng mga matatanda na hindi mainit na kanin ang pagpapakasal, na madali lang iluwa kapag napaso ka. Isa itong sagradong seremonya kung saan ay parehong nag-iisang dibdib ang dalawang taong tunay na nagmamahalan. Ikaw ka, barangay, ano-ano ang mga bagay-bagay na iyong isinaalang-alang bago ka magpakasal? Dear Mama Mia, magandang tanghali sa lahat, lalo na sa inyo at sa mga kasalukuyang nakatune in sa Barangay FM. Mama Mia, sa buhay, marami tayong mga bagay na pinagsisisihan. May mga desisyon tayong nagawa sa nakaraan na sa kasalukuyan ay gustong-gusto nating bawiin kung maibibigay lang sana ang pagkakataon. Pero minsan, marami tayong natututunan mula sa mga regrets na ito. At isa na dito ang pag-iwas sa pagkakamaling minsan na nating nagawa. Ako po si Yani, 28 years old at isang nurse dito sa Canada. Kapag gini-airy na ang kwento dyan sa Pilipinas, Mama Mia, ay malamang baka mahimbing pa rin akong natutulog. Magsasampung taon na ako na nakatira dito sa Canada kasama ang kaisa-isa kong anak na si Marcos. Nakakalungkot nga lang, Mama Mia, na nag-migrate kami sa Canada. Dahil sa totoo lang, nung nandyan pa kami, ay ang Barangay FM po ang palagi kong pinakikinggan. Mabuti na lang at kamakailan lang, Mama Mia, ay may kaibigan akong nire-record ang inyong programa at pinapadala sa akin. At ito na ngayon ang pinagkakaabalahan ko tuwing day off ko minsan. Ito kasi ang pampawi ko ng homesickness na nararamdaman ko tuwing namimiss ko ang Pilipinas. Sumulat nga pala ako sa iyo, Mama Mia, para ibahagi ang isa sa pinakamalaking regret ko sa buhay. At ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa mga pinagsisisihan ko. Magsisimula ang aking kwento 12 years ago. Taong 2010 po yun. High school graduation namin. Habang busy ang lahat sa mga picture taking at pagpapaalam sa mga kaklasing hindi na namin makakasama sa susunod na chapter ng buhay namin, ay isang lalaki ang lumapit sa akin. Nakasuot din siya ng toga at katulad ko ay bagong graduate din. Kasama niya ang mga kaibigan niya sa di kalayuan habang kinakantsawan siya sa kanyang ginagawa. Mama Mia, nagpakilala siya bilang Daniel na mula sa lower section. Naglakas loob daw siyang kausapin ako dahil ayaw daw niyang matapos ang kanyang high school life nang hindi ako nakakausap. Doon mismo ay pinagtapat niya sa akin na matagal na raw siyang may gusto sa akin. Kaso nga lang ay nahihiya siyang makipagkaibigan dahil nga po nasa star section ako. At siya ay nasa medyo pinakamababang section. Sabi ko kanina, hindi
hindi ako iiyak sa valedictory address ko kaso naiyak pa rin ako. O, aalis na kayo? O sige, bye-bye. Chat-chat na lang ah. Hi, Annie. Hello? Pwede ba kitang makausap? Kung hindi ka lang naman busy. Hindi naman ako busy. Bakit? Ano bang kailangan mo? Ako pala si Daniel. Sa Section Rosal ako. Hello? Hello? Yani? Oo, kilala na kita. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa valedictorian ng batch natin, di ba? Nga pala, congratulations. Salamat. Sana hindi ka na-weirdohan nung bigla kitang nilapitan. Hindi naman, pero may sasabihin ka ba? Itatanong o something? Kasi paano ko ba sasabihin to? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Oo nga, kanina mo pa sinasabi. Kinakabahan ka ba? Medyo. Halata ba? Nababasa ko sa body language mo eh. Pasensya ka na. Nahihiya kasi ako sa'yo eh. Bakit ka naman mahihiya sa akin? May gusto ka ba sa akin? Huh? May gusto ka nga sa akin? Matagal ko na sanang gustong sabihin to sa'yo kaso palagi akong inuunahan ng kaba eh. Pero ngayon, naglakas loob na talaga ako kasi ayoko matapos tong high school life natin na hindi ko inaamin sa'yo ang totoo. Na? Ayun nga, may gusto ako sa'yo. Seryoso ba? Ano to? Graduation prank ba to? Sino nag-utos sa'yo na sabihin sa akin yan? Wala. Hindi to prank, Yani. First year high school pa lang tayo noon. Crush na talaga kita. Gusto ko lang na malaman mo yun bago tayo magkahiwa-hiwalay. Gusto ko lang malaman mo na may nakaka-appreciate sa ganda mo, sa talent mo, sa talino mo. Ako yun. Si Daniel mula sa Section Rosal. Ang second to the last section. Hala, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Thank you. Pasensya na, hindi ko alam kung paano mag-react sa ganitong confession eh. Hindi mo naman kailangan sumagot. Ayoko naman maging awkward tong first at baka nga last meeting natin. Hindi kita pinipressure. Pero actually, medyo pressured na ako sa mga sinabi mo. Sorry. Daniel, di ba? Hindi pa kasi ako tumatanggap ng manliligaw eh. Medyo strict yung nanay ko pagdating dyan. Tsaka gusto ko munang mag-focus sana sa studies ko. Alam mo naman, kailangan na nating magseryoso sa college ngayon. Oo, naisip ko na yan. Alam ko naman na hindi ka pa talaga interesado magka-boyfriend sa ngayon. Saka hindi naman kita pinipilit na ibalik sa akin yung nararamdaman ko sa'yo. Ayoko namang ipilit yung hindi naman para sa akin, di ba? Pero ayun, gusto ko lang talagang ipaalam yung feelings ko sa'yo. At least kahit papano nailabas ko na. Kesa naman itago ko na lang to hanggang mamatay ako. Oo naman. Anyway, thank you. Hindi ko malilimutan tong araw na to dahil sa'yo. Ako rin. Salamat at binigyan mo ko ng oras na kausapin ka. Wala yun. Sa paano? Maiwan na kita? Hinahanap na yata ako ni nanay eh. Sige. Congratulations ulit. Thank you. Congratulations din. Sa totoo lang, Mama Mia, ay nagulat ako sa biglang pakikipag-usap sa akin ni Daniel. Aaminin ko na hindi siya pamilyar sa akin. 4 na taon kaming pumasok sa iisang eskwelahan pero kailanman ay hindi rumehestro ang kanyang mukha. Maaaring may mga araw na nagkakasulubong kami, siguro sa campus, pero dahil hindi naman kami magkakilala, ay hindi na siguro siya tinandaan pa ng utak ko. Actually, may itsura naman siya, Mama Mia. Matangkad siya, moreno, manipis ang labi, pero makapalang kilay. Ang mga mata niya ang masasabi kong pinaka-asset niya dahil sa sobrang expressive. Hindi ko alam kung talagang mahiyain ba siya
O baka nahihiya lang talaga siya noon na makipag-usap sa akin. Pero nakapagbigay siya ng harmless na first impression sa utak ko. Hindi ko noon alam kung paano ang magiging reaksyon ko, Mama Mia, dahil first time ko lang naman maranasan na may nag-confess sa akin. Pinasalamatan ko siya pero nang alokin niya ako kung pwede ba kaming lumabas paminsan-minsan, total ay bakasyon na naman, ay hindi ko siya napagbigyan. Awkward kasi ako sa mga tao at kinakailangan ko ng mahabang panahon bago ako maging komportable sa isang tao. Kaya naman hinindian ko ang alok niya. Hindi na kami ulit nagkita ni Daniel sa mga sumunod na taon. Pumasok na ako sa college at kumuha ng kursong Radiologic Technology, pero first year pa lang ay hindi ko na kinaya ang kurso. Sa sumunod na taon ay lumipat ako ng eskwelahan at nag-shift ako sa nursing. Nagulat ako, Mama Mia, nang nilapitan ako ng isang nakakita sa akin doon sa bagong eskwelahan. Pamilyar siya. Si Daniel, Mama Mia. Hi, Annie. Oh! Ikaw pala! Daniel, noong graduation day, naalala mo pa ba? Oo, Daniel! Siyempre naman, hindi kita makakalimutan. Dito ka pala nag-aaral? Oo, dito yung dream school ko eh. Eh ikaw, ano palang ginagawa mo dito? Mag-e-enroll sana ako eh. Lilipat ka rito? Bakit naman? Mahabang kwento. Teka, lunch break na ba? Mukhang inabutan pa ako ng lunch break ah. Teka, wala na bang tao sa loob? Kung wala na, ibig sabihin nun nakabreak na sila. Mamayang alauna pa ang balik ng mga yun. Na-traffic kasi ako kanina papunta rito eh. Sayang ang oras. Gusto mo bang mag-lunch muna? Hindi na. Hindi pa naman ako gutom eh. Tsaka aantayin ko na lang sila. Baka mamaya biglang humaba pa yung pila dito. Ganun ba? Gusto mo samahan na muna kita? Naku, wag na. Baka may gagawin ka pa, makaabala pa ako. Wala naman akong ginagawa. Kagagaling ko nga lang sa computer room eh. Nagpalamig lang. Malakas aircon doon. Doon ka pumunta pag gusto mo magpalamig. Medyo malawak nga tong campus nyo. Hayaan mo. Ililibot kita kapag may time ka. Talaga? Salamat. Ano palang course mo? Gusto ko sanang mag-shift sa nursing eh. Shift? Bakit? Ano ba course mo dati? Radtech. Oh, ano nangyari? Ba't ka lilipat? Narealize ko kasi na parang hindi para sa akin ang Radtech. Kesa naman ituloy ko yung hindi ko gusto, susubok na lang ako ng iba na sa tingin ko kakayanin ko. Bakit kasi Radtech ang pinili mo? Ewan ko rin ba? Actually, wala talaga ako maisip na magandang course kahit noon pang nasa high school tayo. Parang nung enrollment na, doon na lang ako pumili ng kurso ko. Sa ngayon kasi, hindi ko pa makita kung ano talaga yung passion ko. Kaya nahihirapan ako mag-decide kung anong kurso ang dapat kong i-pursue. Mahirap talaga kapag minamadali ang buhay. Minsan may mga desisyon tayong nagagawa na hindi natin alam, hindi pala para sa atin. Kaya lang tumatakbo ang oras eh. Hindi pwedeng huminto ang mundo dahil ang hirap kang makapagdesisyon. Kaya minsan ako, go lang ng go. Bahala na kung anong kalabasan. Gagawan ko na lang ng paraan. Yan ang maganda sa'yo. Matalino ka kasi. Kaya sigurado akong kayang-kaya mo namang lampasan yung mga problema mo sa buhay. Wala naman sa talino yan eh. Nasa diskarte yan. Kapag sumalang na ang tao sa totoong buhay, pangalawa na lang ang talino. Anong gagawin mo sa utak mo kung di naman marunong dumiskarte, di ba? Sabagay, may punto ka. Eh ikaw, ano palang kurso mo? Nursing din. Oh? Ay, hindi pala. Second year ka na pala. Ako babalik ulit sa first year eh. Irregular nga lang. Kasi pwede ko namang i-carry yung mga minor subject ko na natapos ko na. Bakit? Anong meron kung second year na ako? Wala. Akala ko magkasama tayo sa klase. Hindi pala. Irregular din ako eh. Talaga? Bakit?
Bakit? Konti lang units na kinukuha ko kasi working student ako. Kailangan kong pagsabayan ng pag-aaral at trabaho para maipambayad ako sa tuition. Ah, ganun ba? Bakit? Gusto mo ba akong maging kaklase? Ha? Pwede naman ako magpalit ng schedule kung gusto mo. Talaga? Mahirap kasi kapag walang kakilala sa campus Maganda na yung may makausap ako na pamilyar para hindi naman ako maging loner. Oo naman. Sige, samahan na lang kita mag-enroll para makita natin ang mga available na schedule. Mama Mia, dahil si Daniel lang ang pamilyar na mukha sa klase ko, ay siya kaagad ang naging kaibigan ko sa school kung saan ako lumipat. Pareho kaming irregular students at inayos pa niya ang schedule niya para maging magkaklase kami sa mga subject na pareho naming tinitake. Mabilis akong nakapag-adjust sa bagong environment dahil kay Daniel. Inilibot pa nga niya ako sa loob ng campus para maging pamilyar ako sa kabuuan nito. Sinasamahan din niya ako tuwing vacant period para daw hindi ako magmukhang loner. Hirap kasi akong makabuo ng kaibigan, Mama Mia. Gaya nga ng sinabi ko ay kinakailangan ko ng mahabang panahon bago ako maging komportable sa isang tao. Yun nga lang ay ibang usapan na pagdating kay Daniel. Kahit hindi kami masyadong close noon, ay nakagaanan ko na kaagad siya ng loob dahil siya lang naman ang kakilala ko sa buong college namin. Midterms na noon, Mama Mia, noong muli akong pormahan ni Daniel. Hindi naman pala siya mahiyain katulad ng unang impression ko sa kanya. Seryoso lang siyang tingnan pero kalog siyang tao. May pagkasuplado kasi ang resting face niya kaya aakalain mong hindi siya approachable. Pero friendly siyang tao. Nang mga panahong yun, Mama Mia, ay magaan na ang loob ko kay Daniel at aaminin kong medyo nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Akala nga noon ng mga kaklase namin ay magsyota na kami kasi kami ang araw-araw na magkasama. Noong magsimulang manligaw si Daniel sa akin ay hindi ko kaagad siya sinagot. Naging priority ko muna noon ang pag-aaral ko pero nang mas lumalim ang nararamdaman ko kay Daniel, Mama Mia, hindi nagtagal ay sinagot ko na rin siya bago matapos ang finals. Naging masaya naman ang pagsasama namin ni Daniel, Mama Mia. Wala kaming gaanong naging problema sa kinaharap namin. Dahil ang mga problema na dumarating, Mama Mia, ay sabay naming hinaharap. Sabay naming inaayos. Yun nga lang, bago pa man magsimula ang pasukan, ay hindi sinasadyang nagdalang tao ako. Nabuntis ako ni Daniel. Naging maingat naman ako, Mama Mia, sa naging relasyon namin ni Daniel. Kaya laking gulat ko noong malaman kong buntis na pala ako. Sinubukan ko pa ring magpatuloy sa pag-aaral dahil nakapag-enroll na ako noon, pero kinailangan ko ring tumigil nang magsimula ng lumaki ang tiyan ko. Katakot-takot na sermon ang natanggap ko noon sa nanay ko na nasa Canada bilang caregiver. Damang-dama ko ang disappointment niya sa nangyari sa akin dahil malayo ito sa kanyang inaasahan. Sa totoo lang, Mama Mia, ay nahiya talaga ako noong mabuntis ako. Hindi lang sa nanay ko, kundi maging sa mga kamag-anak ko, pati na rin sa mga high school batchmates ko. Mataas kasi ang expectations nila sa akin bilang ako ang naging valedictorian sa klase namin. Tandang-tanda ko pa nga ang mga biruan namin noon ng mga kaklase ko kung saan hinuhulaan pa namin kung sino sa batch namin ang mauunang maging ina. Hindi ko inaasahan na ako pala ang magiging buena mano.
Hindi naman ako nagalit kay Daniel dahil sa nangyari. Alam naming pareho na hindi namin ginusto ang sitwasyong napasok namin. Pero kahit saang anggulo tingnan, kami pa rin ang may kasalanan. Pilit kong itinago ang pagbubuntis ko dahil alam kong marami ang umaasa sa akin na balang araw ay maging successful ako. Pero ayun na nga. Nagtatago at hiyang-hiya sa pagkakamaling nabuo ko. Dahil sa pangyayaring yon, Mama Mia, ay napagdesisyonan na lang ni Nanay na kunin ako sa Canada para maalagaan ako at doon na rin maipanganak ang anak namin ni Daniel. Sorry, kakatapos na klase. Kanina ka pa? Kararating ko lang. Umorder na pala ako ng lunch natin. Wow, sakto. Gutom na ako. Thank you, babe. Nakausap ko na pala si Nanay. Nasabi mo na ba sa kanya? Oo. Anong sabi sa'yo? Pinagalitan ka ba niya? Siyempre, oo. Sino ba namang nanay ang matutuwa kapag nalamang buntis ang anak niya na pinag-aaral niya? Sorry ah. Hindi mo naman kailangan mag-sorry eh. Pareho naman nating ginawa to. Walang may kasalanan. Aksidente lang ang nangyari. Hindi lang kasi tayo nag-ingat. Pananagutan ko naman eh. Hindi kita tatakbuhan, promise. Alam ko naman yon. Ba't malungkot ka? Hindi ba tanggap ng nanay mo yung bata? Wala naman siyang magagawa kundi tanggapin na lang ang nangyari eh. Ang masakit lang, yung mga sinabi niya sa akin dahil sa galit. Halos itakwil niya na ako eh. Ganun ba kalala? Naiintindihan ko naman siya. Alam kong galit lang siya kasi sobrang taas ng expectation niya sa akin. Kaso nga lang, ang bigat din pala sa dibdib na makitang umiiyak ang magulang mo dahil sa kagagawan mo. Nakukonsensya tuloy ako kasi alam kong nagpapakahirap siya sa Canada para lang magkaroon ako ng maayos na future. Nagulat lang siguro yung mama mo. Alam ko namang hindi mo sinasayang ang mga paghihirap niya eh. Saksi ako sa kung gaano ka kaseryoso sa pag-aaral. Kaya huwag ka na malungkot dyan. Magbabago na ang buhay ko dahil sa nangyari. Buhay natin. Tandaan mo, babe. Sa atin ang batang yan. Kaya huwag mong suluhin ang problema. Hindi kita iiwan. Simula ngayon ang laban mo ay magiging laban ko na rin. Pamilya na tayo eh. Sa pagdating ni baby, magtutulungan tayo para maitaguyod siya ng maayos. May napag-usapan pala kaming kasunduan ni Nanay. Anong kasunduan? Titigil na ako sa pag-aaral. Bakit? Hindi naman nila pinagbabawal dito sa campus kahit nabuntis ka eh. Hindi naman yun yung issue. Nahihiya kasi ako. Isipin mo nga, tingin mo kakayanin ko bang rumampa sa loob ng campus na malaki ang tiyan? Ayokong ipangalandakan sa buong school ang pagkakamali natin. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Mas importante pa ba kung anong sasabihin nila kaysa sa pag-aaral mo? Para sa akin, oo. Ano ngayon ang gagawin mo kapag tumigil ka na sa pag-aaral? Kukunin ako ni Nanay sa Canada. Aalis ka ng Pilipinas? Pero paano naman ako? Paano yung bata? Iiwan mo ako? Daniel, kailangan ko tong gawin. Bakit? Para saan? Para sa ikapapanatag ng loob ko. Nahihiya ako sa totoo lang. Hindi ako proud na buntis ako ngayon. Ako ang valedictorian sa batch natin, pero ako ang pinakaunang nagbuntis. Kapag nalaman ng batchmates natin ang nangyari, sigurado ako magbabago ang tingin nila sa akin. Para dun lang? Hindi ko maintindihan. Hindi mo talaga ako maiintindihan. Lumaki ako bilang people pleaser. Gusto ko palaging maganda ang opinion sa akin ng mga tao. Ayoko magmukhang masama sa mata ng malalapit sa akin. Ang taas-taas ng tingin sa akin ng mga tao. Ang dami nilang expectation sa akin pero anong ginawa ko? Sinira ko ang buhay ko. So, ang sinasabi mo, gusto mo magtago sa Canada? Iiwan mo ko? Ilalayo mo sa akin ang anak ko kasi nahihiya ka? Daniel, hindi ko kayang alagaan ng baby mag-isa.
Sa Canada, mababantayan ako ni nanay. Magkakaroon ako ng kasamang mag-alaga sa bata. Bakit ba kasi inaako mo mag-isang responsibilidad? Babe, hindi kita tinatakbuhan. Magulang din ako ng batang yan. Kapag nagtulungan tayo, mabibigyan natin ng magandang buhay si baby. Estudyante pa lang tayo. Anong buhay ang mabibigay natin sa anak natin? Hirap na hirap ka na ngang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral mo, tapos gusto mo pang idagdag tong bata. Daniel, hindi naman kita iiwan eh. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Boyfriend pa rin kita. Ama ka pa rin ng anak natin. Yun nga lang, magkakalayo tayo. Ay, may laban ba ako? Wala naman, di ba? Maiintindihan mo din tong ginagawa ko balang araw. Sana nga. Kasi malaking sakripisyong ibibigay ko kapag pumayag ako sa gusto mo. Mama Mia, wala namang ibang nagawa si Daniel kundi ang pumayag sa plano ni nanay na kunin ako sa Canada. Simula noon ay sa Canada na ako tumira bilang immigrant kasama ang nanay ko at dito ko na rin naipanganak ang isang batang lalaki na pinangalanan kong Marcos. Kahit hirap ay pilit kong pinagsabay ang pag-aalaga sa aking panganay at ang pag-aaral. Noong una ay nahirapan akong mag-adjust sa buhay sa Canada. Pero di kalaunan ay unti-unti ko rin namang natutunan ang kanilang kultura. Ipinagpatuloy pa rin naman namin ni Daniel ang relasyon namin kahit long distance relationship na kami. Wala namang naging problema sa LDR namin ni Daniel, hindi tulad ng sinasabi ng karamihang walang forever sa LDR. Kahit busy kami noon sa pag-aaral ay nagawan pa rin namin ang paraan para magkaroon ng buhay ang aming relasyon. Ang kagandahan noon, Mama Mia, ay nagsisimula ng umusbong ang social media. Kaya madali na lang makontak ang mga taong nasa malayo. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Registered nurse na ako dito sa Canada, Mama Mia. Noong makahanap ako ng maayos na trabaho at unti-unti na ring naging stable ang buhay namin dito sa Canada, ay doon lang namin naisipang umuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Matagal na rin kasing hinihiling sa akin ni Daniel na gusto na niyang mayakap ang anak niya na simula noong ipinanganak ay never pa niyang nakita sa personal. Bukod dito ay hindi ko inaasahang isang malaking desisyon din ang magagawa ko habang nakabakasyon ako sa Pilipinas. Uy! Kumusta ang balikbayan? Jetlag? Di makatulog? Oh, gising ka pa? 12:00 na. Oo, hindi ako makatulog eh. Oh, eto. Nagtimpla ako ng kape. Kape? Mas lalo akong di makakatulog niyan. Tsaka ang init-init na nga dito sa Pilipinas, magkakape ka pa. Coffee is life eh. Walang pinipiling oras ang kape. Pag nasa Pilipinas ka, pwede yang inumin anytime. Ay, ang bilis talaga ng panahon, ano? Parang kailan lang nung nag-aaral pa tayo. Tapos heto tayo ngayon. Hawak na natin ang sarili nating buhay. Hindi na tayo nakadepende sa mga magulang natin. Tayo na mismo yung mga magulang kamo. Oo nga eh. Naalala mo pa nung nag-confess ako sa'yo noon? Nung graduation day? Oo naman. Grabe ang awkward nun. Pero kung hindi ko ginawa yon, hindi mo ako mamumukaan nung college. Hindi mo ako magiging kaibigan. Hindi tayo magkakatuluyan. Kaya kahit medyo nakakahiya yung first meeting natin, proud ako na ginawa ko yon. Kasi doon nagsimula ang love story natin. Sa tingin mo, kung hindi ka nagpakilala nun, gagawa pa rin kaya ang tadhana ng paraan para tayo pa rin ang magkatuluyan? Oo naman.
Naniniwala ako na ikaw na ang soulmate ko. Ang nakatakda para sa akin. Ay, sus! Bilis ding lumaki ng anak natin, no? Maniwala ka't sa hindi. Kinabahan ako nung una kong kausapin si Marcus. Talas mag-English eh. Hindi ko napaghandaan yung accent. Kaya nga minsan tinatagalog ko siya para naman kahit paano makaintindi siya ng salita natin. Ang saya sana kung makasama ko din siya sa paglaki niya, no? Actually, yun din sana ang gusto ko. Pinag-iisipan ko nga eh. Paano kung magpakasal na tayo? Ha? As in ngayon na? Oo, habang nandito pa kami sa Pilipinas. Para naman pwede na kitang makuha sa Canada. Doon tayo titira. Maalagaan mo ang anak mo. Mabubuo na tayong pamilya. Kahit civil wedding lang sana. Teka, nagpo-propose ka ba sa akin? Parang gano'n na nga siguro. Ang bagal mo kasi. Gusto mo na ba talagang magpakasal? Bakit, ayaw mo ba? Siyempre gusto! Gustong gusto! Kaso, paano yan? Hindi ba gusto mo magkaroon ng malaking kasalan? Sabi mo sa akin, matagal mo nang pangarap ikasal sa simbahan at magsuot ng malaking gown. Pwede naman nating gawin niya next year eh, kapag nasa Canada na tayo. Kailan mo ba gusto na ikasal tayo? Sa June 28 na ang flight namin eh. Kung kakayanin, bago mag-28, mas maganda sana. Sige, magpapaschedule ako kay Mayor para sa kasal natin. Sakto, June ngayon. Matutupad ko na rin ang pangarap kong maging June bride. Ako naman, matutupad ko na rin ang pangarap kong makasama ka. Matagal mo naman nang natupad yung pangarap na yan ah. Oo nga, pero kapag ikinasal na tayo, magiging opisyal na. Magiging asawa na kita. Magiging asawa mo na rin ako. Nung high school tayo, parang imposibleng mangyari na magkatuluyan tayo. Hanggang pangarap na nga lang ako nun eh. Pero ngayon, eto na. Abot kamay ko na ang hinahangad ko. Ikaw yung imposibleng pangarap ko na natupad. Bata pa lang ako, Mama Mia, ay pangarap ko na talagang maging isang June bride. Elementary ako noon nang maging abay ako sa kasal ng ninang ko na isang June bride. Para siyang prinsesa noon sa laki at haba ng kanyang wedding gown. Simula noon ay pinangako ko sa sarili ko na magiging June bride rin ako at magsusuot ng mala prinsesang wedding gown. Mama Mia, wala talaga sa plano ko ang magpakasal noong umuwi kami sa Pilipinas. Pero habang nasa loob ng eroplano ay napag-usapan namin ni Nanay ang tungkol sa kasal. At natanong niya ako kung may plano raw ba ako na kunin si Daniel sa Canada dahil pwede naman daw akong tumayo bilang sponsor niya. Napaisip ako sa sinabi ni Nanay at nung gabi ring yun ay napagdesisyonan kong magpakasal na bago kami umalis ng Pilipinas. Malayo nga lang sa pinapangarap kong kasalang nangyari kasi ako ang nag-propose. Hindi rin ako nagsuot ng wedding gown pero ang mahalaga ay naging June bride ako kahit na civil wedding lang ang nangyari sa amin ni Daniel. Naging matagumpay naman, Mama Mia, ang kasal namin ni Daniel. Ginanap yun isang araw bago ang flight namin pabalik sa Canada. Mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ang nakasaksi ng pag-iisang dibdib namin at kahit civil wedding lang ay masaya na ako na sa wakas ay naging asawa ko na si Daniel. Gusto ko na rin talaga noon na makasama siya sa Canada. Para naman nang sa ganon ay mabuo na ang pamilya namin. Nurse rin kasi si Daniel kaya madali lang siyang makakahanap ng trabaho sa Canada, lalo na't sa ospital din ako nagtatrabaho. Pero Mama Mia, ang pinakamasayang araw ko ay biglang binago ng mga sunod-sunod na revelasyon nang sa araw ng flight namin ay bigla akong nakatanggap ng message mula sa hindi pamilyar na babae. Ang sabi niya, Mama Mia, ay isang napakasamang desisyon ang ginawa kong pagpapakasal kay Daniel. Cynthia raw ang pangalan ng babae, Mama Mia.
Noong una ay hindi ko siya pinansin dahil masyado na akong busy noon sa pag-aayos ng mga gamit namin pabalik sa Canada. At isa pa ay may hangover pa ako sa naging kasal ko. Pero tumigil ang mundo ko sa sumunod na message na pinadala sa akin ni Cynthia. Larawan nito ni Daniel kasama ang babae. Magkadikit ang mga mukha nila na halos maghalika na at halatang nakainom sila. Doon ko lang nireplyan si Cynthia, Mama Mia, at tinanong ko kung sino ba siya. Nagpakilala siya bilang schoolmate namin ni Daniel noong high school. Mas bata siya ng 2 taon kaysa sa amin. Pero kahit anong gawin kong pag-alala ay hindi talaga siya pamilyar sa akin. Mahina talaga akong umalala ng mga mukha ng mga taong hindi ko naman ka-close. Naisip ko na baka ex-girlfriend lang ni Daniel si Cynthia noong nasa high school pa lang kami. At baka gusto lang niyang siraan ang asawa ko dahil ako ang nakatuluyan niya. Hindi ko na siya pinansin, Mama Mia. Gusto ko sanang tanungin si Daniel tungkol kay Cynthia pero nasa labas siya noon kasama ang anak namin para bumili ng magiging pasalubong namin pauwi ng Canada. Mama Mia, noong una talaga ay hindi ko prinoblema ang biglaang pagsulpot ni Cynthia. Masyado na akong busy ng araw na yun at overwhelmed na ako sa mga sari-saring emosyon kaya hindi ko na lang siya pinag-aksayahan pa ng panahon. Pero ang sumunod na picture na pinadala niya sa akin ay siyang nagpabago ng nararamdaman ko. Isa itong pregnancy test result kasama ang caption na si Daniel ang ama. Hello? Hello? Ikaw ba si Cynthia? Sino ka ba talaga ha? Anong trip mong babae ka? Hello po ate. Oo, ako po si Cynthia. Sinend ko po sa inyo yung pictures kasi kailangan yung malaman ng totoo. Anong totoong pinagsasasabi mo? Na mali ang ginawa mong desisyon na pakasalan si Daniel. At sino ka naman para sabihan ako kung anong tama at mali sa mga desisyon ko? Ako ang karelasyon ng asawa mo. Nahihibang ka na ba? Ako ang girlfriend ni Daniel since college pa. Akala mo lang siguro yun. Ako rin, akala ko noon ako lang ang girlfriend ni Daniel. Hindi pala. Ano bang gusto mong palabasin? Na may ibang babae ang asawa ko? Hoy, para sabihin ko sa'yo, mabait na tao si Daniel. Kilala ko ang ugali ng taong sinasabi mo. Kaya alam kong hindi niya magagawang maghanap pa ng iba. High school pa lang kami, mahal na ako ni Daniel. Kaya kahit anong paninira ang gawin mo sa kanya, hindi ako maniniwala sa'yo. Paano mo ipapaliwanag ang mga pictures na sinend ko sa'yo? Malay ko ba kung edited lang yung mga yon? Madali na ngayong maghanap ng picture ng pregnancy test sa internet, kaya hindi mo ako maluloko. Kawawa ka naman. Kinakampihan mo yung asawa mong manloloko. Ano bang gusto mong mangyari? Bakit mo ginugulo ang buhay namin? Gusto mong maghiwalay kami? Para ano? Para saluhin mo siya? Alam ko na yung mga galawan yung malalandi. Kaya hindi ako magpapatalo sa inyo. Hindi ko gustong maghiwalay kayo. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi kasing santo nang iniisip mo ang asawa mo. Babae ako kaya concerned lang ako sa'yo. Kung concerned ka sa kapwa mo babae, hindi ka maninira ng relasyon tulad ng ginagawa mo ngayon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit mo ako tinawagan? Dahil alam mong hindi imposibleng mangyari ang mga sinasabi ko sa'yo. Ilang taon ka bang nawala sa tabi niya? 5 taon, di ba? Sa tingin mo, hindi siya nalulungkot na mag-isa rito? Iniwan mo siyang mag-isa, Yani. Mahal ako ni Daniel. Malaki ang tiwala ko sa kanyang hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae. Mahal ka nga niya siguro, pero noon yun. Nung high school kayo, nung college kayo, nung hindi mo pa siya iniwan. Kapag iniwan mo nga ang apoy na mag-isa, kahit gaano pa kalaki yan, kusayang nawawala, lalo na kapag naubusan na ng siga.
ganyan din ang pagmamahal. Hindi ko kailangan ng pangaral mo. Kaya kong alagaan ang relasyon namin kahit magkalayo kami. Ikinasal na nga kami, di ba? May anak na kami ni Daniel. Isa lang ang anak ni Daniel at si Marcos yon. Nasa labas nga sila ngayon eh. My father and son bonding. Magkakaroon na kami ng isa pa. Anong sinasabi mo? Yung pregnancy result na ipinakita ko sa'yo, 3 weeks ago pa yon. Habang ikinakasal kayo ni Daniel, aware na siya na magkakaroon na naman siya ng ikalawang anak. Well, technically, 3 pala kung isasama natin sa bilang ang anak niya sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Huwag ka maniwala. Basta tandaan mo na sinabihin na kita tungkol dito. Bakit? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Proud ka pa? Nakabit ka? Hindi ako kabit. Hindi pa kayo kasal noong naging kami. At nung naging kami, ang akala ko hiwalay na kayo. Kaya wag mo akong tawaging kabit. Huwag ka mag-alala. Nung nalaman kong ikinasal na kayo, hiniwalayan ko na siya. Walang hiya ka! Bakit? Naniniwala ka na ba sa mga sinasabi ko? Kung hindi pa, tanungin mo na lang ang nanay ni Daniel. Kagagaling ko lang sa kanila para sabihing hindi na nila makikita ang apo nila. Kung wala ka nang tatanungin, ibababa ko na tong tawag na to. Wala na akong plano magpakita sa buhay mo at sa buhay ng asawa mo. Best wishes! Understatement siguro, Mama Mia, kung sasabihin kong gumuho ang mundo ko sa nalaman kong katotohanan. Hindi lang gumuho ang mundo ko, sumabog pa ito at nagkapira-piraso. Hindi ko lubos maisip na habang magka-LDR kami ni Daniel ay may iba pa pala siyang babae sa Pilipinas. All those years ay inakala kong walang kaproble-problema ang relasyon naming dalawa. Iniisip ko nga na kami na yata ang pinakamatibay na long-distance relationship sa buong mundo. Dahil sa 5 taon na pamamalagi ko sa Canada ay walang naging reklamo sa akin si Daniel kahit nasa malayo kaming lugar ng anak niya. Yun pala ay may iba na siyang kinakalantari sa Pilipinas. Kaya pala wala akong narinig na reklamo sa kanya. Matapos ang naging pag-uusap namin ni Cynthia ay agad kong tinawagan ang nanay ni Daniel tungkol dito. Hindi ko pa noon kasi makontak ang asawa ko dahil iniwan niya ang cellphone niya sa bahay habang sinusulit niya ang huling araw niya kasama ang anak niya. Inamin naman sa akin ng nanay ni Daniel na may naging babae raw ang anak niya. At alam niyang aksidente niyang nabuntis ang babae. Akala raw niya ay hiwalay na silang dalawa ni Cynthia kaya laking gulat niya nang malamang buntis na naman pala ang babae. Sobrang sama ng loob ko noon, Mama Mia. Noong nalaman kong hindi na pala sikreto ang pagkakaroon ni Daniel ng ikalawang babae. Ang nakakagalit pa rito ay hindi man lang binanggit ng magaling kong asawa o maging ng pamilya na may ibang anak pala siya sa ibang babae. Para akong naisahan sa nangyari, Mama Mia. Niloko nila ako. Hinayaan nila akong magpakasal sa lalaking manloloko. Pagkabalik nila Daniel at Marcos sa bahay ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko, Mama Mia. Hindi na ako nakapagpigil pa. Pinaramdam ko kaagad kay Daniel ang nagngingit-ngit na galit ko noong araw na yun. Ay, nakauwi rin. Babe! Babe! Nandito na kami! Ang tagal nyo naman sa labas. Marcos, can you go to your room for a moment? Kakausapin ko lang ang papa mo. Bakit? Tara sa labas, mag-usap tayo. Ano pag-uusapan natin? Tungkol ba yan sa paglipat ko sa Canada? Excited na rin ako para dun. Pero kailangan ko muna magpaalam sa trabaho. Nung kinasal tayo kahapon,
Yung mga sinabi mo sa harap ko at sa harap ni Mayor na ako lang ang taong mahal mo, ako lang ang babae sa buhay mo. Totoo ba yung mga yon? Anong klaseng tanong yan? Oo naman. Ikaw lang ang babaeng minahal ko sa buhay ko. Ganun ba? Si Marcos. Siya lang ang nag-iisang anak mo, diba? Oo. Bakit mo natanong? Bakit ganyan yung mga tanong mo sa akin? May kilala ka bang Cynthia? Cynthia? Sino naman yun? Wala akong kilalang Cynthia. Gusto mo ipakilala ko siya sa'yo? Ano bang pinagsasabi mo, babe? Wala akong kilalang Cynthia. At kung sino man siya, hindi ako interesado makilala siya, okay? Yung mga gamit nyo pala, naayos na ba lahat? Para mailagay na yung iba sa sasakyan. Si Cynthia, graduate din pala siya kung saan tayo nag-high school. Actually, kilala niya tayo eh. Kaso, hindi ko siya kilala. Kanina lang siya nagpakilala. Babe, anong sinabi niya sa'yo? Kilala mo pala siya. Akala ko ba hindi? So, nagsisinungaling ka? Babe, kung ano man ang sinabi sa'yo ni Cynthia, huwag ka maniwala sa kanya. Hindi naman talaga ako naniwala sa mga sinabi niya eh. Gusto ko ikaw ang tanungin ko. Kasi sa'yo ako may tiwala. Kaso unang sagot mo pa lang sa tanong ko, nagsinungaling ka na. So paano kita paniniwalaan ngayon? Si Cynthia, kaibigan ko lang siya. Hindi naging kami. Hindi ko siya niligawan, pero... Pero nagkaanak kayo. Nabuntis mo siya. Oo, aksidente lang naman yung nangyari eh. Tulad ng nangyari sa akin? Aksidente rin naman yung pagbubuntis ko, di ba? Ang galing mo naman mang-disgrasya ng babae. Kaso nagtataka ako kasi ang sabi sa akin ni Cynthia, naging kayo. Akala daw niya kasi, wala na tayong relasyon kaya kanya pinatulan. Maniwala ka sa akin. Ako ang paniwalaan mo dahil ako ang nagsasabi ng totoo. Puro kasi sinungalingan lang lumalabas sa bibig ng babaeng yon. Hindi pa ako tapos magsalita. Simula ngayon, ang gusto ko lang marinig na lumabas dyan sa bunganga mo ay oo o hindi. Maliwanag ba? Alam ko na ang totoo, Daniel. Kaya huwag ka nang magsinungaling sa akin. Alam ko na ang side niya at ang side ng mga tao sa paligid niyo. Ang side mo na lang ang kulang para malaman ko kung ano ang katotohanan. Pero Yani... Oo o hindi. Naging kayo ba ni Cynthia? Ay... Oo. Nagkaanak ba kayo? Oo. Ilan? Isa? Oo. Mali. Sabi kong huwag ka nang magsinungaling sa akin eh. Alam mong buntis siya ngayon. Pero babe, hindi naman sigurado kung ako ang ama eh. Wala akong pakialam. Last question. Mahal mo pa ba ako? Oo naman. Babe, ikaw lang ang... Wrong answer ulit. Makakaalis ka na. Babe, wag naman ganito. Umalis ka na. Iniwan mo ako, babe. Iniwan mo ako dito mag-isa. Ano gusto mong gawin ko? So sinasabi mong kasalanan ko ngayon kung bakit ka ng babae? Gago ka pala eh. Tinatanong mo pa kung anong gusto kong gawin mo? Maging tapat kang boyfriend, yun ang inaasahan ko sa'yo. Tapos anong ginawa mo? Nang babae ka? Ang kapal ng mukha mong pakasalan ako? Harap-harapan mo kung ginawang tanga, Daniel. Ikaw at ang lecheng pamilya mo. Oo, nagkamali ako. Pero maniwala ka naman sa akin na ikaw lang ang totoong mahal ko. Hindi na ako maniniwala sa'yo, Daniel. Hihiwalayan na kita. Yung Canada na pinapangarap mo, kalimutan mo na yon. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na si Marcos. Simula sa araw na to, inaalis na kita sa buhay namin. Babe! Ganun na lang ba yun? Paaalisin mo na lang ako sa buhay mo ng ganun-ganun lang? Ang bilis mo ang nakahanap ng iba, di ba? Nakadalawang anak ka na nga eh. Umalis ka na. Puntahan mo na yung Cynthia mo. Sabihin mo sa kanya, congratulations. Nangyari na yung gusto niya. Naghiwalay na tayo. Ibinibigay na kita sa kanya. Mama Mia, ilang oras bago kami umalis para sa flight namin, ay tinapos ko na ang ugnayan namin ni Daniel. Nakakatawa na nakakainis
na literal na wala pang 24 hours simula nang ikasal kami, pero ayun at naghiwalay na kami kaagad. Record-breaking siguro yun na matapos ang kasalan ay hiwalayan agad. Masakit sa akin, Mama Mia, na hiwalayan ang asawa kong minahal ko ng napakahabang panahon. Pero ang mas masakit pa rito ay tahasan niya akong niloloko. Kung isang pagkakamali lang sana ang nagawa ni Daniel kasama si Cynthia, ay baka nabigyan ko pa siya ng second chance. Pero wala pa nga akong second chance na binibigay, ay nakagawa na naman ulit siya ng kasalanan. Biruin mong ako ang nauna. Ako ang pinakasalan, pero hindi ko alam na kadalawa na pala siya sa isang babae. Sobrang laki ng pagsisisi ko, Mama Mia, na minadali ko ang pagpapakasal namin ni Daniel. Sobrang nagsisisi ako dahil inihabol ko pa ang pag-iisang dibdib namin. Sana hindi ko na lang ginawa yun. Sana umuwi na lang kami ng anak ko sa Canada nang walang kasalang naganap. E di sana wala akong problema ngayon. Bumalik kami ng anak ko sa Canada na mabigat ang dibdib ko. Ilang beses akong sinubukang kausapin ni Daniel pero hindi ko na siya pinagbigyan pa. Nasabi na niya ang lahat sa akin noong huli kaming mag-usap. Sapat na sa akin ang lahat ng yun. Hindi na niya ako mahal at yun ang totoo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa napapatawad ang sarili ko sa katangahang ginawa ko, Mama Mia. Madali lang naman akong makapag-move on. Siguro naging malaking tulong sa akin ang pagiging LDR namin nang sa ganon ay hindi ko na kinakailangang mag-move on physically. Dahil hindi naman kami nagsama. Pero emotionally at mentally ay medyo nangailangan ako ng matinding concentration para makalimot ako sa kanya. Isa pa sa kinakaharap kong problema ay kung papaano ko sasabihin sa anak kong wala na siyang tatay. Mabuti na lang at nasa malayo kami at mabuti na lang dahil bata pa siya. Kaya unti-unti rin siyang nasanay ng walang tatay. Sa ngayon, Mama Mia, ay residente na kami ng Canada at pinagpaplanuhan na naming mag-apply for citizenship. Hindi nagtagal ay naumay din sa paghahabol sa akin si Daniel. Pero mahaba-haba rin ang ginawa niyang panunuyo sa akin kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi ko na siya babalikan pa. Siyempre, sino ba ang hindi manghihinayang? May sponsor na dapat siya papuntang Canada pero naging bato pa. Kung nagkatuluyan lang sana kami ni Daniel ay 6th anniversary na sana namin ngayong June 27. Masasabi kong 100% ay nakapag-move on na ako ng tuluyan kay Daniel. Malapit na ang magbinata ang anak namin at nagpapasalamat ako na hindi niya hinanap ang tatay niya. Kapag naaalala ko ang nangyari, Mama Mia, ay natatawa na lang ako. Pareho kaming nagpakatanga sa pag-ibig na matagal na palang walang apoy. Ang huling balita ko kay Daniel, Mama Mia, ay may bago na siyang girlfriend. Sa kabilang banda, si Cynthia naman ay may asawa at 2 anak. Hindi pa kasama dito ang 2 anak nila ni Daniel. Ako naman ay kontento at masaya na sa buhay kasama ang anak ko. May ilang nagpaparamdam naman sa akin, parehong banyaga at Pinoy pero sa ngayon ay hindi pa ako handang mag-commit. Ibinahagi ko ang kwento ko sa inyo, Mama Mia, para magsilbing warning sa mga nag-iibigan na malayo sa isa't isa. Kilalanin niyo ang mahal niyo, hindi lang mula sa screen ng inyong cellphone, kundi maging sa personal. Mahirap ang magtiwala sa panahon ngayon, lalo na't nagkalat sa paligid ang mga temptasyon. At bago magpakasal, siguraduhin dapat natin na siya na talagang the one.
dahil mahirap bawiin ang I do. Pwedeng mangyari, oo, pero masakit sa bulsa dahil magastos. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng inyong programang Barangay Love Stories. More power po sa Barangay FM. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yani.